Gandang gabi, ako ay nagbabalik, DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pagpapalaya. Kaya ikaw, yes friend, ngayong araw ng kalayaan, huwag kang masyadong matuwa kasi hindi ka niya pinalaya. Pinabayaan ka niya. Magkaiba yun. Akala mo buong puso kanyang binitawan? I mean, kahit may labag sa loob niya na pinalaya kanya kasi ayaw mo na, ay hindi. Pinabayaan ka talaga niya. Yun yung totoo. Nakakainis. At hindi si Douglas MacArthur ang ex mo. Tandaan mo yan. Kaya huwag ka nang maniwala kapag sinabi niyang I shall return. Hindi na yan babalik. Kasi gano'n naman talaga dapat, diba? Kapag tayo ay nagpalaya ng isang tao mula sa buhay natin, dapat pinapalaya natin siya ng buong puso. Dapat wala nang pananabik at pag-asang babalik pa siya. Although merong lungkot, kirot, at hindi talaga may iiwasan na meron ka pang katiting na hope. Pero dapat kapag ginawa nating paalisin or tuluyan ng tanggalin sa buhay natin yung isang tao, i-expect natin na hindi na talaga siya babalik. Huwag nating i-expect na matapos natin siyang pakawalan ay muli kanyang babalikan. Pag pinalaya mo na yung isang tao, pakawalan mo na. Isama mo na lahat-lahat ng natutunan mo sa kanya, ng pagmamahal mo sa kanya, lahat-lahat. At tandaan mo rin na hindi porket ikaw yung nagpalaya sa relasyon, ikaw yung talo. It's not like that. Baka nga ikaw yung bumitaw kasi alam mong yun yung makakabuti sa inyo, di ba? Alam ko naman na hindi ka bumitaw para ipamigay siya. Bumitaw ka kasi yun yung tama. Binitawan mo na siya kasi gusto mo nang sumaya siya sa iba. Which is right. Which is being unselfish. Kasi alam mong hindi na kayo okay eh. Alam mong hindi na masaya sa iyo yung tao. So bakit i-hold mo pa siya? Bakit kakapitan mo pa rin siya? Bakit pipilitin mo siya magstay sa iyo kahit hindi na kayo okay? Hayaan mo na. Bigyan mo siya ng pagkakataon, bigyan niyo yung isa't isa ng tsansa na muling magmahal ulit at makahanap ng iba. Yun yung dapat gawin. At again, hindi porket ikaw yung nagsabi ng ayaw mo na, ibig sabihin nun meron ka na agad iba, or ibig sabihin nun ang hina-hina mo. Hindi ganun yun. Minsan kung sino pa yung nag-i-initiate ng hiwalayan or ng pagpapalaya, minsan sila pa yung mas matapang. Kasi hindi talaga madaling magpalaya. Hindi madaling mag-alis ng isang tao sa buhay mo na nakasanayan mo lang nandyan siya. Hindi madaling magbawas ng mahal mo sa buhay, knowing na napamahal ka talaga sa kanya at meron na siyang mahalagang parte sa buhay mo. Kaya kahit masakit para sa iyo yung posibilidad na makita mo siyang sa iba na sumasaya, ginagawa mo pa rin na palayain siya kasi nga, baby, nagmamahal ka. At sa susunod na magmamahal ka, sana totally malaya ka na. Mula sa lungkot ng nakaraan mo, mula sa sakit na nararamdaman mo, sa lahat ng pait, lahat ng galit, magsimula ka ulit. Palayain mo yung sarili mo doon sa taong dumaan sa buhay mo. Palayain mo yung sarili mo sa lungkot na naranasan mo. At sana sa susunod na magmamahal ka, malaya ka na. At para sa susunod na magmamahal ka, maibigay mo ulit yung pagmamahal na kaya mong ibigay para sa bagong taong mamahalin mo. Yung buong buo, yung puro, yung solido. Yung totoong ikaw. Kung paano ka magmahal noon. At mas papalalimin mo pa yung pagmamahal ngayon.
Kasi ang tendency minsan, kapag nakakaranas tayo ng kabiguan sa pag-ibig lalo na, no, parang nawawalan tayo ng gana. Kapag may bagong taong darating sa buhay natin, kasi iniisip natin na, ay, baka doon din naman to papunta sa mga naranasan ko noon. Baka doon din naman to papunta sa masasaktan ako ulit ngayon. Dapat hindi ganun. Dapat as much as possible, tanggalin natin yung bigat na naranasan natin sa nakalipas nating relasyon. At sana, hindi man ngayon, no, but through time, maging okay ka rin. At ipangako mo sa sarili mo na magmamahal ka ulit. Nang wala ng takot, nang wala ng galit, nang wala ng pangamba, ng agam-agam, lahat ng reservations. Maniwala ka pa rin sana sa kapangyarihan ng pag-ibig. Palayain mo na ng tuluyan yung nakalipas kasi yun naman yung toong definition ng salitang past is past. Ay nako, alam nyo, yan yung isa sa pinaka-ayoko eh. Yan yung pinaka-iniilagan ni B-Boy Bibo. Yung kailangan nyo nang palayain yung isa't isa kahit na ayaw nyo pa sana, no? Parang ang lungkot-lungkot, parang ang sakit-sakit isipin yung mga bittersweet moments or bittersweet goodbyes. Yung pagpapalaya ng walang samaan ng loob kasi parehas yung naiintindihan na hindi na okay yung sitwasyon ninyo, di ba? Parang ang lungkot lang kung iisipin. Kaya sige na, palayain mo na. Huwag ka nang magpasiil sa manlulupig niyang pag-ibig. Wow. Ang lalim naman. Diba? Para naman finally, para sa susunod na araw ng kalayaan, Philippine flag na yung iwawagayway mo. Hindi na yung red flag ng ex mo. Wow. Kainis, naisingit ko pa yun. Well, anyways, yes, friend kong Bibi, nakakapiling mo ako, DJ B-Boy Bibo, para sa ating 3 oras na Bibi Time. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Good night, Bibi. Mwah mwah.